Let's get straight to the topic, tirahin na natin to. Mas mabigat at dehadong laban na naman ang nagbabanta kay Soto at ganun din sa Koshigaya Alpha. At para naman po sa ikatlong pagkakataon, muling makakaharap ni Kai Soto ang pinakamaruming maglarong import sa bilig ng Japan. Natodas na kung minamalas ka nga naman. Grabe to, isa na namang malakas na kupunan ang makaka-back-to-back game ng Koshigaya Alpha at ganun din ni Kai Soto. Sa laban na ito, dehadong-dehado dito ang Koshigaya Alpha. Kung ikukumpara natin sa Tokyo Albert, ito, former B-League champion to. At mas tumibay o solido ang naging lineup nito ngayon. Nawala lang dito si Carl Tamayo at si Allen Durham. Pero yung pinalit, naglalaro po bilang power forward at sentro. Suma total po, 3 sentro ang nakaamba kina Kai Soto at Tim Suarez. Na ito nga po si Kib Alma na bagong import po ng Ryukyu Golden Kings. Ito yung pinilit nila kay Allen Durham. Nandiyan pa rin yung kanilang naturalized import na si Alex Kirk na nawalan nga po ng playing time si Carl Tamayo nang kunin nila to bilang naturalized import nila. At syempre hindi mawawala yung old school na maduming maglarong import na si Jack Cooley na siguradong markado na naman ito si Kai Soto. At nandyan pa rin po yung mga ever reliable local Japanese player na hindi naman po nawala sa lineup. Bagamat 1-1 win-loss record ngayon sa umpisa ang Ryukyu Golden Kings, mas matinding banta pa rin ito sa Koshigaya Alpha. Dahil kung tutuusin, hindi po tinipid ang lineup nito na tila babawi sila para makuha yung championship ngayong season. Dahil nabigo nilang ma-back-to-back nga yung championship last season at tinalo sila ng Hiroshima Dragonflies. Nasa ngayon season nga po, lalo pa silang nagpalakas. Kumuha sila ng isa pang power forward center na si Kib Alma. Na ibig pong sabihin, mayroong triple towers ang Ryukyu Golden Kings, katapat ang Twin Towers ng Koshigaya Alpha. Kaya dito lumalabas na dehado na naman ang Koshigaya Alpha. Na ang mahirap na tanong dito, ano kayang game plan strategy ang ginawa ni Coach Ansay upang makabawi ng panalo o malugmok sa posibleng 4 na sunod-sunod na pagkakatalo? Real talk lang po yung mga nasabi ko. Sa nakikita natin sa Koshigaya Alpha, talagang magdadalawang isip tayo kung kakayanin nila itong malakas na koponan na Ryukyu Golden Kings. Pero yung sinasandalan natin mga Pilipino, ang kasabihan nating bilog ang bola. Anong malay natin, baka makatalisod ng panalo ang Koshigaya Alpha. At para naman po sa tapatang Kai Soto at Jack Cooley, ito pangatlong pagkakataon na magkakaharap ang dalawang sentro na ito. Matagal ng panahon yun naglalaro pa si Kai Soto sa Hiroshima Dragonflies, na dito naging magaspang ang pagtanggap ni Jack Cooley kay Kai Soto. Nakatakot-takot na pananakit, yung ilang pa nga dyan, possible na ma-injury si Kai Soto. Meaning, mas magulang itong si Jack Cooley. Pero tingnan natin, ilang taon na nakalipas, mas lumaki at lumapad na, lumakas si Kai Soto. Na mukhang magandang laban ngayon ang maibibigay ni Kai Soto, lalo na sa ilalim.